One. Wait lang, naglo-load lang. Okay, now, go. Okay. Magandang umaga po ating mga ka-People's Budget Coalition. Magkakasama po tayo ulit ngayong umaga para po sa ating press briefing. Nung huli po tayong nag-usap, kunento po namin ang budget proposal na pinaglalaban ng mga sektor natin sa health, social protection, labor, transport, at edukasyon. Unfortunately, madami pong kritikal na kailangan ng sektor na hindi po napondohan at narito po ulit kami ngayong araw para ikwento po kung ano po ang nangyari at kung alin po ang mga ito. Pero bago po yon, a few reminders to everyone here. For security, all attendees are required to have their names in this format. So, organization po, tapos ang inyong pangalan. Ang ating pong press briefing ay naka-live stream po sa People's Budget Coalition page at sa pages ng aming member organizations. Naka-record din po ang session na to at i-upload po namin para po sa ating mga media friends. Pwede nyo pong ma-review mamaya o para naman po sa mga wala ngayong araw. Yung entire pong programa natin ay tumatakbo ng 1 oras. The first 35 minutes po ay nakalaan para sa presentasyon ng koalisyon at ang ating sectoral representatives. Yung sunod pong 15 minutes ay nakadedicate para sa ating media at audience para po magtanong ng kanilang mga katanungan. Kung meron po kayong mga tanong o komento bago po ang open forum, pakitype po sila sa chat box at babalikan po natin sila sa Q&A. Simulan na po natin. Matindi po ang pagdudusa ng mga ordinaryong Pilipino na nasa gitna tayo ng pandemya. Ang ating po mga batayang sektor ang pinaka-apektado. Maraming health workers na nanganganib ang buhay, mga pamilyang walang makain, mga manggagawang nawalan ng trabaho o hindi nakakarating sa dapat nilang puntahan, mga mag-aaral at guro na patuloy na nahihirapan sa pagsara ng paaralan at ang ating mga kaibigan na may kapansanan nahihirapan sa pang-araw-araw nilang gawain. Kaya po last year, kami po'y nagsama-sama na mag-propose ng budget, ngunit sobrang konti po sa mga pangangailangan namin ang natugunan ng gobyerno. Nandito po si Ate Zaiza Suzara, Executive Director po ng iLead para po ikwento kung kamusta nga ba ang ating 2022 budget. Thank you, Haya, and good morning, everyone. Maraming salamat sa lahat ng dumalo ngayong umaga ng media. So, kagaya ng sabi ni Haya, i-present ko ngayong umaga yung konting analysis ng national budget at ano ba yung naging outcome ng aming budget advocacy noong budget legislation para sa current na 2022 General Appropriations Act. Next slide, please. So bago ko gawin yon, i-introduce ko muna ulit yung People's Budget Coalition, lalong-lalo na para sa mga nandito na media na hindi pa naririnig kung sino kami. So basically, the People's Budget Coalition is a CSO and people's organization advocating for inclusive recovery through better spending of our taxpayers' money for health, transport, labor, business, economic reform, and education. So yung bumubuo ng People's Budget Coalition nanggaling po sa lahat ng sectors na ito. Nandyan po ang iLead, Citizens Budget Tracker, Alliance for Health Workers, Action for Economic Reforms, Aral Pilipinas, Cure COVID Network, the Makati Business Club, Move as One Coalition, samahan ng mga nagkakaisang 4Ps, Sentro, NGOs for Fisheries Reform, kasama po namin sila nung unang run ng People's Budget Coalition. Ngayon po kasama na rin namin ang Advocates of Inclusion at ang NCTU. Next slide, please. Alam po natin na yung pandemic, nararamdaman pa rin natin yung impact at lalong-lalo na nasabayan pa ito ng fuel crisis. So sa aming pananaw, the pandemic and the fuel crisis basically widened the gap between the rich and the poor. At patuloy tayong naaapektuhan ng pandemic dahil sa tumaas pa rin na unemployment at underemployment statistics. Marami milyon yung bumaba down the poverty line at marami pa ring small business owners ang nahihirapang makapag-rebound mula sa epekto ng pandemya. Next slide, please. So gusto po naming i-emphasize that with the upcoming change in administration, our country is actually at a crossroads, and it's imperative that we bring to the fore discussions
about economic recovery. At pag pinag-uusapan po natin ng economic recovery, it necessarily involves raising awareness about the real priorities in the 2022 national budget. Ito ang budget na kalahating taon i-implement ng Duterte administration, ang kalahating taon para naman doon sa susunod na administration. Next slide, please. So sinasabi natin na ang national budget, ito ang isa sa mga pinaka-potent na tools ng government para para respondehan ang pandemic. So kinakailangan na magkaroon ng inclusive recovery through a people-centered national budget. Kung matatandaan ng mga nakapag-cover siguro dito na media, last year, ito actually yung aspiration ng People's Budget Coalition. We were calling for an inclusive recovery through a people-centered national budget. Next slide, please. So during budget legislation, we actually called for more responsive national budget prioritization, one that would prioritize an effective health response at yung meron ring kasamang mga ayuda. So ang total ng aming proposal na last year na isinubmit sa Senate Committee on Finance ay 1.2 trillion pesos. Next slide, please. Yung breakdown ng 1.2 trillion pesos is 176 billion for health, 193 billion for labor and employment, 550 for social protection, 95 billion for education, 150 billion pesos for public transport. Next slide, please. And although merong positive developments noong nakita namin yung Senate version ng General Appropriations Bill, hindi pa rin ito malapit doon sa 1.2 trillion pesos na hinihingi ng coalition mula sa ating pamahalaan. Nonetheless, we still welcome the additional funds for public health programs, healthcare workers, PUV workers, employment seekers, to name a few. Next slide, please. But what was the real outcome of the 2022 GAA? Yung inaakala po namin na positive developments doon sa Senate version ng 2022 na General Appropriations Bill, hindi ganon yung nangyari. In fact, mas malala pa kaysa doon sa National Expenditure Program na prinapose ng executive branch ang kinalabasan ng 2022 national budget. So let's just talk about our 1.2 trillion proposal. Of that 1.2 trillion peso proposal, only 118 billion pesos or 10% of what we consider to be inclusive recovery programs were actually funded. And some of those programs do not even have guaranteed funding. So for instance, 69 billion pesos of that 1.2 trillion peso proposal lamang ang naipasok doon sa program appropriations o yung mga regular budgets ng iba-ibang national government agencies and departments in the 2022 GAA. Yung 49 billion pesos or 4% of that, what was funded in the 2022 GAA has actually no guaranteed funding, and these were parked under the unprogrammed appropriations. So yung nakikita niyong malaking red na slice ng pie na halos 90%, yun yung unfunded portion ng aming proposal last year sa Senado. Next slide, please. So kung titingnan po natin yung breakdown ng funded versus unfunded, these are the figures. I will not go through each of them. We will be sharing these slides to the media anyway. But basically, of the 1.2 trillion total proposal, what was unfunded was 1.1 trillion. We only got around 118 billion pesos. With the rest of it, almost half of it, without guaranteed funding because they were parked in the unprogrammed appropriations. Next slide, please. So bakit ba ganon ang kinalabasan ng national budget? Anong nangyari doon sa last few weeks ng budget legislation? Basically, elections really took precedence over inclusive recovery because all of these things happened during the bicameral conference committee hearing. Yung pork-like projects na nakita na namin noon pang 2021, tumaas pa ito ng 100 billion pesos at naging total nito ay 292 billion pesos for pork-like allocations, and these are all lodged under the DPWH budget. What was the consequence of this? Next slide, please.
hindi lang yung proposals ng coalition ang na-disregard, but in fact, other socio-economic programs that are traditionally in the regular budgets of various agencies like DOH, DepEd, DSWD were actually delisted from the programmed appropriations or that portion of the national budget which has guaranteed funding. Ang nangyari, merong 73.8 billion pesos for health na walang guaranteed funding, kasama dito ang pambayad sa benefits ng healthcare workers. 17.8 billion pesos for education that also do not have guaranteed funding, kasama ang MOOE or operational expenses ng DepEd. 25.2 billion pesos for social services, kasama dito ang 5 billion pa na fuel subsidy program at standby pa na funds para sa ayuda amounting to also 5 billion pesos. Next slide, please. So dahil wala siyang guaranteed funding, mapopondohan lang ito kung merong new or excess revenues. At ito ay maaabutan na malamang sa next administration. Kaya kasama rin sa aming call ngayong umaga na dapat talagang bayaran ng mga Marcoses yung 203 billion pesos unpaid estate tax. Because this can constitute excess revenues that the government can tap to fund programs that the BICAM thought were unimportant and should be deprioritized in favor of pork. Next slide, please. What else did we find out? Base sa analysis ng People's Budget Coalition, merong pera sa national budget. Tandaan natin, ang total national budget for 2022 ay 5.1 trillion pesos. Pero dahil napakalaki ng allocations para lamang sa infrastructure na may kasamang pork projects, ganito yung nangyari na structure ng budget prioritization. Ang sinasabi namin, hindi masama ang infrastructure, pero the government should strike a balance between human capital development and public infrastructure investments, without which it is difficult to imagine not only an inclusive and equitable society, but more importantly, a competitive one. I'll turn it over po again to Haya for the reactions of the sectoral representatives of our coalition, and we'll be happy to respond to questions later on during the Q&A. Salamat po, Ate Zay. Ang galing ng presentation ni Ate Zay. Malinaw po doon sa presentasyon na madami pong bagay na hiningi at kailangan ng sektor na hindi nabigay. Kaya po kinakabahan kami kung paano po tayo mag-recover ngayong 2022. At mukhang sana po hindi rin ganito ang magiging lagay sa 2023 budget cycle natin. Ngayon naman po, magbibigay po ng 3 to 5 minutes na panayam ang iba't ibang sektor tungkol sa kanilang tindig sa ating budget. Simulan po natin sa health sector. Pakinggan po natin ang boses ng mga taong binubuhat ang buong healthcare system sa ating bansa at sinasalba ang ating mga buhay. Tinatawag po namin si Doc Julie Cagiyat mula sa Cure COVID Network. Wala pa po ata si Doc Julie. I think she disconnected. Balikan po natin si Doc Julie mamaya. Pumunta po muna tayo kay Kuya Benj tungkol po sa kung ano ba ang nararanasan ng ating mga manggagawa ngayong pandemic. Halatang-halata naman po na sila po ang backbone ng ating buong lipunan, ngunit kulang po ang suportang natatanggap ng gobyerno simula ng buong pandemya. Tawagan po natin si Kuya Benj. Ayan, so thank you sa introduction, Haya, no. So Benjamin Alvero po mula sa Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibo Manggagawa, no. Klaro naman po, no, na talagang precarious, no, ang sitwasyon ng mga manggagawa na pinalala nga nung lumalalang krisis ngayon sa crudo, no. So I think for the 12th straight time, consecutive time ay nagtaas tayo ng presyo ng langis, no, at alam naman natin na talagang nakasalalay ang ating modernong ekonomiya, unfortunately hanggang ngayon, sa langis, no. So tulad ng pandemya, ang talagang tinatamaan nito ay mga ordinaryong mga manggagawa at yung mga namamasada. So klaro na may krisis, klaro na may sitwasyon na nangangailangan talaga ng tulong ang mga ordinaryong Pilipino, at sa panahon ng matinding pangangailangan,
hindi po pwedeng aasa lang tayo sa bayanihan, hindi po pwedeng aasa lang tayo sa private sector. May tungkulin at kapangyarihan ang pamahalaan na pumasok mag-intervene at maglaan ng kinakailangang pondo para tulungan ang mga taong maitawid ang ating mga sarili sa panahon ng matinding kahirapan o kagipitan. Kaya nakakalungkot na na dahil sa election, dahil sa prioritization ng mga pork allotments, napabayaan yung mga kinakailangang serbisyo, napabayaan yung mga kinakailangang programa na pondohan. For example, ang demand ng labor bilang bahagi ng People's Budget Coalition ay 268 billion para sa jobs guarantees, para sa employment subsidies. So iniisip natin, sa panahon na hindi kaya ng private sector lumikha ng maraming trabaho na kalidad at may dignidad, dapat gobyerno ang pumapasok. Dapat gobyerno nagbibigay ng paraan. Ngayon, ang baba nung pumasok na pondo. So kulang yung pinasok sa ating official budget. So papaano yung mga manggagawa na nangangailangan? Papaano yung mga kababayan natin na hanggang ngayon ay precarious pa rin ang sitwasyon. Kaya ang demand ng labor bilang bahagi ng People's Budget Coalition sa susunod na magiging administrasyon ay sana tratuhin ang mga organisasyon ng mga mamamayan bilang partners sa pag-craft ng budget. Kasi ang mga kinabang naman ito ay mga ordinaryong Pilipino, ang makikinabang naman ito ay mga tayo, yung mga kausap nila. At bilang mga representante ng mga batayang sektor, bilang representante ng mga mamamayang Pilipino, sa tingin naman namin ay may pinanggagalingan kaming lehitimo. At sa tingin namin, kapag kinonsulta kami at pinansin ang aming mga suwestyon, mas magiging responsive, mas magiging angkop sa realidad yung lalabas ng mga budget. So yun lang naman po mula sa labor. Muli, hindi lang kami puro reklamo. Marami kami mga suwestyon, marami kami mga proposals. Ang problema ay hindi kami pinapakinggan o mas may inuuna silang ibang mga interes. Ayun lang. Salamat po, Kuya Bench. Ika nga po ni Kuya Bench mula sa sentro, may tungkulin ang pamahalaan na tumindig kasama ng mga manggagawa natin. Lihutin mo po ang panawagan ng mga manggagawa sa ating direksyon patungo sa economic recovery. Mahalaga po na nakakarating ng ligtas ang ating mga manggagawa, ang siyang bumubuhat ng buong ekonomiya sa kanilang lugar trabaho. Bumalik na po si Doc Julie. Pakinggan po natin ngayon ang boses ng mga tao naman na binubuhat ang buong healthcare system ng ating bansa at sinasalba ang ating mga buhay. Tawagin ko po muli si Doc Julie mula sa Cure COVID Network. Doc Julie? Hello, naririnig naman ako, no? Oo. Sige, maraming salamat, at magandang umaga sa lahat. Siguro in response lang din dun nga sa pinag-uusapan dito sa ating press briefing ngayong umaga na ito, hindi maikakaila yung yung malaking ambag at tulong ng health workers. Kasi kung ano mang plano na meron ng gobyerno, magtayo ng mga health center, mga dagdag na hospital, hindi naman din yan magiging effective kung wala yung ating manpower. At alam naman natin na nakaraang almost mag 3 years na sila talaga yung nabigatan at humarap talaga dun sa banta ng COVID na ito, na hindi lang naman yung mga na-hospital, miski yung mga nasa hospital ng mga health workers, kundi lalong-lalo na yung tinatawag talaga natin true frontliners sa mga komunidad. At alam naman natin na for the 3 years na sila rin yung laman lagi ng media na naririnig natin na nananawagan doon sa pagbigay, kagyat na pagbigay doon sa kanilang at nararapat na mga benepisyo dapat nila, mga risk allowance, at kung ano-ano pa dahil doon sa pandemya. Yun nga lang, sa nangyari ngayon dito nga sa approved budget for 2022, kasi nga, di ba, lumalabas nga na kung sa health lang, parang for the pandemic, specifically, yung 9 billion, parang yan lang rin yung inalis at yung hinanap ng mga health workers na budget nila for the transportation, food, at the transportation budget nila, na hindi pa kaagad binigay, sasakay sa special risk allowance nila. Sa totoo lang po, yung nire-request nga natin, as minention na Nisa, yung 170 billion pesos na unfortunately, ang nag-grant lang talaga is 9 billion na alam naman natin kulang na kulang. Kasi yung 9 billion, tapos yung 42 billion pa
na unprogrammed. Na nalaman ko pala na ang unprogrammed, akala ko available yung pera niyan. Hindi rin pala available. So kung bibilangin mo yung 9 billion, napakaliit, no, namang yan. Ang hamon natin sa pamahalaan ay bigyang pansin talaga itong ating mga health workers kasi sa totoo lang, ang dami na rin na umalis, ang dami nang umalis sa trabaho, nag-abroad, nawala na ng gana, miski sa mga public hospitals natin na medyo mas relatibong mataas ang sweldo, nagkakaroon na rin ng panggalan at malawakang resignation. So, bakit? So, uugatin mo talaga yan kung paano rin talaga sila kinakalingan ng pamahalaan natin. So, masakit isipin na ito lang din yung kakahantungan ng budget natin for 2022. Hindi mo naman din masasabi na kung aaralin din So, sa amin sa health sector, year in, year out, inaaral namin ang budget. Pero, ang lagi lang naman din sasabihin ng Department of Health, kunyari mga nakausap rin namin mga Secretary of Health dati, hindi ka pwedeng magtaas masyado ng budget for health Either mga ilang percentage na increase. Pero yun yung tanong kasi, bakit ganon? Hindi na nga masyado tinataas. Alam naman natin ang gastusin para sa healthcare ay napakalaki yearly. So, maliban dun sa gastusin sa manpower, marami pang ibang aspeto na dapat paggastusan. And ito siguro, sampal to Kung baga, uso ngayon yung usapin ng sampal ni ito mas hindi lang sampal parang yung ano nga ba yung usapin ng binayaran tax ng isang presidential candidate. Kasi compare mo dito sa hinihingi ng mga health workers, hindi maibigay-bigay. Pero kung ikukumpara mo, yung bigat talaga ng pangangailangan at dapat sila talaga yung dapat kinakalingan dun sa usapin na ng pag-budget sa kalusugan. And siguro, yun nga, yung panawagan pa rin namin, kulang pa rin yung budget. Totoo lang po, ang budget para sa health ay 1 trillion. Tayo na yung pinakamababa ang lagi sinasabi ng DOH-19, hindi tayo pumapayag dyan. Kailangan yan harapin, pero maliban pa dyan, kailangan talagang ayusin yung public healthcare system natin at bubuhusan talaga yan dapat ng pera. So kami, bukas ang People's Budget Coalition para natin na meron tayo hindi lang para sa ngayon lang. Hi. Hello po. I think may internet connection po problem si Doc Julie. Pero kahit po ganon, malinaw naman po ang panawagan na sinasabi niya kanina pa. Ngayon pong pandemic, kailangan pang magmakaawa ng ating mga healthcare workers para lang mabigyan ng budget na nararapat para sa kanila. Madami po sa kanila ang nagbuwis ng buhay para iligtas ang mga kababayan natin. Sana po wag na nating dagdagan. Alagaan po natin ang mga taong nagliligtas sa buhay natin. At gaya nga po ng sinabi ng Doc Julie, bukas po lahat ng sektoral na miyembro at kami po sa People's Budget Coalition para po makipagtrabaho sa gobyerno para po i-push ang budget na deserve po ng ating mga sektor. Para naman po magsalita tungkol sa makamasang transportasyon, pakinggan po natin si Kuya Jaime Aguilar mula sa National Confederation of Transport Workers Union at Move as One Coalition. Hindi po, magandang umaga sa lahat. Sa totoo lang po, katulad po ng ibang sektor natin sa bansa natin, dumaranas po ng sobrang hirap at sakripisyo yung mga transport workers natin. Alam din po natin na sa pandemic nga po na dinanas natin sa loob ng 2 taon na sinasagupa natin yung problemang ito, ngayon nadagdagan pa ng pagtaas ng krudo. Kami po sa hanay natin, ayaw nga po natin ng taas pamasahe.
Kasi nga po, ang tatamaan dito ay tayo rin po mga manggagawa. Kaya hindi po ito hindi po ito ang solusyon na nakikita namin, kundi ito nga pong budget na dapat ay makatao. Sa service contracting, malaking bagay po talaga ito na dapat nababadgetan po ito ng malaki. Sa kadailanan niya po na nabanggit natin na hindi lang dapat ito pang-response sana sa pandemic, kundi katulad nito, pagtaas ng krudo, pwede rin nating magamit para sa kapakinabangan ng mga manggagawa para hindi masyadong maapektuhan doon sa pagtaas ng krudo na dinaranas natin ngayon. So, mas maganda sana, mas malaking budget. Pati naman po doon sa mga protected backlinks at mga networks, kailangan po talaga may budget po na mas malaki yan kasi kita po natin hindi ligtas ang ating lansangan para doon sa mga bikers natin, sa mga naglalakad po sa karsada. Hindi po friendly yung ating mga karsada. Kaya mas maganda po talaga yung budget ay mataasan dito sa mga hindi lang doon sa pagpapalapad ng mga karsada para sa mga may coaches, para sa mga mayayaman, kundi para sa access ng mga naglalakad, nagbabike at saka nag-ehersisyo, maging ligtas po. Siyempre kung mayroon pong ganyan ay siyempre mga tawiran natin at saka mga ground level na pedestrian, pwede po sana maka-access tayo na mas makabago, na accessible po para sa lahat, lalo sa mga matatanda, sa mga kababayan, sa mga buntis, sa mga bata. So, kailangan po talaga natin ng mas mataas na budget para dito. Kaya makikita po natin sa kahirapan po ngayon, meron po tayong service contracting, pero sad to say nga po, itong budget na ini-imagine natin na dapat kung paano siya i-implement, hindi po nagkakaganoon. Instead na yun nga po, mas maraming makikinabang ng mga transport workers, ginagamit po sa libreng sakay na imbes na nakakatulong po yung proyekto, itong programa na to, nagiging sumpa sa iba, sa mas nakararami. Kasi po, kung libreng sakay po lang ang pinagtutuunan ng gobyerno natin, so maapektuhan po yung mga hindi kasama doon sa libreng sakay. Intended po ito katulad ng binanggit po natin na sa sobrang taas ng krudo ngayon, ang laki sana ng impact nito kung ito ay pwede nating magamit para dito sa mga transport workers na hindi pa nakapag-modernize ng kanilang mga unit. So, ang laki-laki po ng ating inaharap sa bansa natin. Kaya tingin ko po kung napaka-feasible naman na dami pwedeng panggalingan ng mga budget, dapat ma-priority po ito. Lalong-lalo nag-gear up po tayo doon sa modernization. Hindi po natin kasi ito pwedeng iasa lang sa mga bus company. So kailangan po talagang tumulong ang gobyerno para makasabay po yung mga transport workers na nagtayo ng mga cooperative para hindi po sila mapag-iwanan at ma-displace sa mga sa modernization na ginagawa po ng gobyerno natin. Kaya kung magiging friendly po at people-centered po itong budget natin, kayang-kaya naman po, kitang-kita nga po natin, ni-report ko kanina na pwede naman talagang gawa ng paraan ng gobyerno kung ano yung pa-prioritize niya. Kaya sana yung susunod na gobyerno ay mabago yung direksyon. Dapat people-centered po talaga. Para masolusyonan yung mga pabalik-balik na problema po natin sa bansa natin. Makikita po sana natin sa mga kumakandidato ngayon na sana po sa pamamagitan ng pag-intervention natin ito ay maka-impluwensya tayo na mabago yung tracking nila, na hindi puro military lang at puro pagnanakaw lang ginagawa sa gobyerno. Puro punong-puno ng port katulad ng sinabi kanina na report, duda natin talagang may mga pork barrel na kaya tumaas sa DPWH. Kaya sana po, yun po yung hinihiling natin, nananawagan tayo sa susunod na gobyerno na mataasan yung mga budget, lalong-lalo yung mga pagpapabuti ng kalagayan ng mga Pilipino. Maraming salamat po. Salamat po, Kuya Jaime. Tumpak po ang sinabi ni Ka Jaime, mas mapapadali po at mapapabilis ang pagbukas ng ekonomiya kung sisiguruhin ng gobyerno at mga kumpanya na makakarating ng ligtas ang ating manggagawa sa kanilang mga trabaho
at makakauwi na ng ligtas sa kanilang mga pamilya. At mangyayari po to kung meron tayong protektadong bike lanes, ground level na mga tawiran, mas maayos sa pampublikong transportasyon, PUV-only lanes at iba pa. Hirap na po tayong lahat sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo, pero ang pinaka nagdudusa po ay ang ating mga transport workers na halos isang kayod isang tuka at luging-lugi na po sa araw-araw. Pag pinag-uusapan po natin ang pandemic, may isa pong sektor na laging kinakalimutan, ang sektor po ng edukasyon. Narito po si Ate Reg Sibal Sevilla mula sa Aral Pilipinas, isa pong guro at isang ina upang magkwento kung ano po ang kailangan ng sektor ng edukasyon. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa araw na ito, nais kong bigyang tuunan itong nakuha ko sa cabinet, ito yung sinturon. Kasi pinapaalala nito na sa tuwing panahon ng pagbabudget, ang daming sektor ang naghigpit ng sinturon. Hindi lang naman edukasyon, nabanggit nga kanina yung transportasyon. At ito yung tumatahi sa lahat. Alam natin na napakaraming naging issue, problema, mental health, kakulangan sa kagamitan, resources, financial na problema ang kinaharap ng sektor ng edukasyon. Nakakalungkot na ang tatlong pinakatinamaang sektor sa mga pag-aalay ng ating budget ay ang health, ang education at ang social services. Alam niyo sa education, lagi namin pinag-uusapan yung hierarchy of need. Yung sa Maslow's, bago natin bigyan ng tuunan ng ibang pangangailangan, mahalagang tugunan ang basic na pangangailangan. So, parang kumbaga sa bahay, di ba, ang budget, pinag-uusapan natin paano natin i-allocate ang pera. Sa pag-focus sa infrastructure, gawin natin to sa ating pananalita na parang gusto mong gandahan o i-decorate o ayusin o maglagay ng mga extension sa iyong tahanan. Pero habang ginagastusan mo ito, sana wag nating kalimutan na mayroong mas importanteng pangangailangan. Katulad nito, dapat talagang suportahan yung ayuda sa ating mga mag-aaral. Dapat meron tayong mga additional na support sa mga guro at mga resources at yung mga iba pa na even yung sa health na may kaugnayan sa health ng ating mga guro sa testing, lalo na't naghahanda tayo sa pagbubukas ng ating paaralan. At nakakasakit na even yung transport sector ay natantamaan dahil pagbubukas ng paaralan, paano natin susuportahan ang ating mga mag-aaral at ang mga guro sa kanilang pagpunta sa eskwelahan ng mas malaki pa ba ang kanilang gagastusin. Lumaki na nga ang kanilang ginastos sa mga paggastos ng mga resources, learning resources sa remote learning. Dadagdagan pa ba ito pati dadagdagan ulit pagkapasok ulit ng ating paghahanda ng face-to-face learning. So ito yung parang mga bagay na parang umaano sa atin na parang conditional pa ang pagkakuha ng mga budget na to at nalaking dagok ito sa ating mga guro, sa ating mga kananayan at katatayan, sa ating mga paaralan kung paano natin kung nagigpit ng sinturon ng ating pamahalaan o ang ating ilaw at haligi ng tahanan ng ating pamahalaan. Paano natin sisiguraduhin na meron tayong, guro po kasi, naka-imbak na tama sa ating tama ba o minaiipon ba tayo para sa ating mga kabataan? Dahil sabihin na natin nag-i-invest tayo sa infrastructure at sa ilan, sa security, pero bago natin tupunan, tingnan din muna natin, baka may nakakaligtaan tayo na mas higit na kailangan. Kasi, di ba, mahina yung pundasyon natin kung dahil nagtotooan sa mga bagay na pag-aayos ng tahanan. Pero nakalimutan natin na meron tayong mga tanay na kulang yung pagkain, mga Pilipino na wala ng trabaho at nabawasan ng kanilang budget sa edukasyon. Pero, at ito ay isang karapatan. Bago natin tingnan yung mga ibang at ang lahat, nakasaad naman sa ating konstitusyon na karapatan ng ang ating kabataan ang access to quality education at hindi natin dapat ito isinasaalang-alang. Nasa konstitusyon din na dapat ay pinaglalaanan ito ng malaking pondo. Pero nakakalungkot kasi even sa pondo ng edukasyon, nakikihati ang infrastruktura ng edukasyon. So, sana matingnan din ito, Dahil mangyari man ang lahat, tayo dapat naniniwala na suportahan natin, na sabi nga kanina, tingnan natin, suportahan natin muna ang tao. Kasi ang tao ay buhay. At hindi dapat natin sinasaalang-alang ang buhay ng ating kabataan, ng ating mga guro, ng ating mga magulang, at ng ating komunidad. Dahil again, ito ay nag-fall back
sa kahalagahan ng education bilang bahagi ng komunidad. At hindi ito isolated, no? Dapat ito ay nakatahi sa transportasyon, sa pangangailangan ng health, lalo na ng ating mga guro at ang mga ating magulang na pumapasok araw-araw. Ang bawat Pilipino ay nagsasakripisyo. Hindi dapat din natin pero hindi dapat nating sinasakripisyo o naghihigpit ng sinturon para doon sa mga pangangailangan o primary needs ng bawat Pilipino. At hindi dapat natin sinasaalang-alang o sinasakripisyo ang pag-iipon para sa ating kinabukasan. Bagaman gusto natin bigyan ng mag-invest ng ibang bagay para sa kinabukasan, ang pinakamahalaga talaga natin na pinaglalaban ay ang tao. Because kahit ano pa man ang building mo, kaano pa ng inyong mga equipment, kung wala kang tao at hindi mo ito nasuportahan, bale wala ang lahat ng investment natin sa iba pang bagay. So muli, sana po ay para sa ating mga future leader, kung sino ba po ang ma-elect, no? Sana po ay talagang tingnan po natin to ng mas masinsinan. Intindihin natin ang tunay na pangangailangan ng ating kabataan, ng ating mga magulang, at iba't ibang sektor bago pa man ng lahat. At sana po ay hindi sila makaligtaan. Eleksyon o hindi eleksyon, hindi dapat sinasaalang-alang ang kapakanan ng bayan para sa sariling interes. Hindi ito para sa panalo. Dahil kung manalo ano bang mas mahalaga? Ang manalo ka bilang kandidato o ang manalo ang bayan pagkatapos mong manalo dahil ito ay iyong pinaglaban at ito ay iyong tinutukan. So maraming salamat po. Thanks, Ate Reg. Marami na pong bumabalik sa face-to-face at hirap po ang buong komunidad, mga bata, mga magulang, mga guro, sa pagpabalik na to. Kasi tama po si Ate Reg, kulang na kulang po ang pondo sa edukasyon, lalo't na malaking adjustment po ang kailangan gawin matapos mawala tayo sa classroom ng mga nakaraang 2 taon. Meron pa po tayong isang sektor na lumalaban para mabigyang atensyon, lalo na sa isang mundo na hindi inclusive para sa lahat. Ang ating pong mga kapatid na may kapansanan. Narito po si Bianca Lapus mula sa Advocates for Inclusion at isa pong miyembro ng sektor upang magsalita kung paano tayo pwedeng lumaban kasama nila. So magandang umaga. Maraming salamat sa PBC para sa pagkakataon na paunlakan yung mga yung tinig ng mga advocates for disability inclusion katulad namin at particular na syempre yung tinig ng mga may kapansanan. So yung Advocates of Inclusion ay sinuportahan yung ilang policy reforms nung nakalipas na 2 taon mahigit nitong pandemya, kasama na rito yung school accessibility initiative na naglalayon na madagdagan ng pondo ng ating mga paaralan para sa magkaroon tayo ng mas accessible na facilities, lalong-lalo na yung mga basic na facilities katulad ng mga rampa para sa mga wheelchair users, mga signages para sa ating deaf and deaf students at deaf voters, at yung mga tactile paving para sa ating blind students at mga blind voters at kahit sino pa na mag-a-access dito sa mga paaralan na ito. So sa kinalulungkot natin na sa mga nakaraan na budget, although naidagdag yung accessible facilities sa ating General Appropriations Act, walang karagdagang budget na nailagay specifically for accessible facilities. So kahit na nandoon yung ating accessible facilities sa line item sa budget, ay hindi pa rin siya na bibigyan ng pansin at diin sa mga programa ng gobyerno. Sumuporta din tayo sa pagkakaroon ng emergency or disability health grant or benefit for persons with disabilities, lalong-lalo na nung pandemya, dahil nga sa may mga specific na pangangailangan yung mga may kapansanan na nakabase or nakaugat doon sa kanilang mga kapansanan na hindi natutugunan ng kahit anong ayuda o tulong galing sa pamahalaan, dahil saktong-sakto lang ito o kung hindi pa
nabanggit na kanina, kulang, no, para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng ordinaryong pamilyang Pilipino. So malaki yung hamon sa sektor ng may kapansanan dahil muli sa karagdagang gastos na kailangan nilang i-meet, no, dahil sa mga kapansanan na kinakaharap nila. At pangalawa, marami sa atin, alam natin yung nawalan ng karagdagang kita sa mga ating mga pamilya, at syempre mas lalo yung hirap, no, kung meron kang kailangan na i-deal na karagdagang gastos, no, dahil sa ating mga kapansanan. So kasama na dyan yung additional na gastos dahil sa transportasyon, additional na gastos dahil sa healthcare, additional gastos dahil sa edukasyon, no. So lahat ito ay may karagdagang gastos dahil sa kapansanan, no, ng isang individual. So sana sa darating na eleksyon, no, huwag kaligtaan ito ng ating mga kandidato, lalong-lalo na ang mananalong pangulo, mananalong vice-pangulo, na isama talaga yung mga may kapansanan, yung mga pangangailangan ng mga may kapansanan, no, sa mga plano at pagkakagastusan natin, no. So isa dito konkreto, halimbawa, tinataya namin na kailangan lang siguro ng around 1.5 billion pesos, no, para sa pag-create ng ramps at accessible toilets, no, sa ating mga paaralan. So kung mag-aala tayo ng 35,000 pesos per public school or 1.5 billion in total, matutugunan natin yung basic na pangangailangan na ito for accessibility. At yung gusto lang natin na idiin na yung ating mga public schools ay hindi lamang siya places for learning, kung hindi places din siya for elections, no? Voting centers natin ito, dito tayo nag-hold ng ating pagboto. So maraming salamat po. Yun lang. Thank you, Madam Bianca. Quick swap lang po. So we'll do the call to action first for the question and answer. So we can use the rest of the time for our media to ask their questions. Ngayon po, tawagin naman po natin si Ken Abante mula po sa Citizens Budget Tracker para po ipaliwanag sa atin at ibigay ang panawagan ng People's Budget Coalition sa ating mga nakaupo sa pwesto at sa mga kapwa mamamayan kung paano po natin ipaglalaban ang mas makataong national budget. Maraming salamat, Haya, at maraming salamat po sa ating mga sektor. Napakahalaga po ng maayos na paggastos ng pera ng bayan para magkaroon ng patas at makatarungan na pagbangon mula sa COVID-19 at sa krisis sa krudo. Hindi lamang pagbangon ng iilan, kundi pagbangon ng lahat. Pagbangon na walang maiiwanan. Pera natin to, budget natin to, at personal ho sa akin ang pandemya. Ang mga kamag-anak kong frontliner sa probinsya nahirapan makakuha ng PPE. Nagsakit sila, nagkasakit, at nagdusa. May mga kapamilya akong namatay. Kulang ang proteksyon na binigay ng gobyerno. Kulang na budget ang inilaan para sa proteksyon ng aking mga mahal sa buhay. Klaro sa 2022 national budget, gaya nga po ng sinabi ng ating mga sectoral representatives, na inuna ng mga politiko ang kanilang mga proyektong pork bago sa tao, bago ang mga mahal namin sa buhay na naglilingkod ngayong pandemya. Klaro ho na parang ganito ang ginawa ng pamahalaan. Kung nagbabudget para sa bahay, kit ang mga anak, kumakalam ang sikmura, pero inunang pagandahin ang bahay. Inunang bumili ng magarang relo. Huwag nating ulitin ang mga pagkakamaling ito. Meron ho kaming 5 panawagan para sa ating mga public servants at sa aming mga kapwa mamamayan. Una, nananawagan kami sa mga kandidato ngayong eleksyon na magbukas ng ligtas na espasyo para sa pakikilahok ng mga ordinaryong tulad namin sa paggawa ng budget. Dahil pera natin po ito. Budget natin ito. Nananawagan kami, pangalawa, sa susunod na administrasyon na makinig sa mga sektor, no, na itama ang nakamamatay na budget noong 2021 at 2022 at mag-invest ng 1.2 trillion pesos para sa isang just, equitable
at inclusive na recovery mo COVID-19. Ikatlo, nananawagan ho kami sa Duterte administration na kolektahin ang hindi pa binabayarang 23 billion pesos ng mga Marcos na maaaring umabot sa 203 billion pesos kasama ang interes at mga penalty para mapondohan ang mga programang isinusulong ng aming mga sektor. Pang-apat, ngayong 2023 budget cycle, iniimbitahan ho namin ang ibang sektor sa ating lipunan na sumama sa Advocates Budget Coalition para makagawa ng makatao at makatarungang budget. At panlima at huli, nananawagan ho kami sa mga kapwa mamamayan at botante. Busisiin ang mga pangako ng mga kandidato ngayong tayo'y boboto sa Mayo. Para maintindihan ang tunay na prioridad ng mga politiko, hindi lamang dapat natin pakinggan ang kanilang mga salita. Aralin natin ang kanilang mga budget. Tanungin kung paano nila po ang mga pangakong programa. Busisiin ang kanilang record at kilos. Humingi ng resibo. Bilang mga mamamayan, botante at taxpayer, meron tayong karapatan at responsibilidad na ipaglaban ang mas maayos na paggastos ng budget natin. Pera natin to. Budget natin to. We deserve better than this. Maraming salamat po. Thanks, Ken. Mga Mars, sobrang linaw po ng panawagan namin. Kami ang unahin, hindi ang infrastrukturang hindi makatao at o kaya naman hindi rin ang militar. Hindi kulang ang pondo natin. Hindi lang po siya maayos na na-allocate sa mga sektor na talagang dapat binibigyan ng atensyon. In fact, kung sa tingin po ng mga nakaupo, kulang ang pondo, tama po sinabi ni Ken, di singilin po natin yung 203 billion estate tax and penalties sa mga Marcoses. Ang laki po nun, mga Mars. Bawiin po natin. Marami pong paraan, kumbaga, kung gusto talaga natin na bigyan pansin ang pangangailangan ng ating mga sektor, hindi po natin kailangan tipirin ang ating mga pangangailangan. The floor po is now open for our media to ask their questions. Meron po ba gusto magtanong? GMA News, Sir Tobias. Sir Conrado. Sige po. Someone chatted. Bakit po mahalaga i-engage ang 2023 candidates? Hindi pa naman sila nakaupo. Either Ate Zai or Ken. Wala na ba ako, Ken? Sige. Mahalaga na i-engage yung papasok, yung mga kandidato ngayon pa lang kasi tandaan natin yung konteksto na kinakaharap natin. Meron tayong kinakaharap pa rin na impact ng COVID-19 crisis. Meron pa ring problema at uncertain dahil dun sa fuel crisis. At kahit naman wala rin ang mga crisis na ito, maraming economic problems pa rin ang Pilipinas na kailangang solusyonan. At dapat tinatanong natin ang mga kandidato gaano sila kahanda makipagtrabaho sa civil society organizations, sa people's organizations para maging mas responsive yung national budget. Ang national budget kasi, yan yung palagi kong sinasabi na
financial blueprint ng economic growth at saka ng socio-economic development. So kung ano ang prioridad na totoo ng mga presidential candidates, makikita lamang natin iyon kapag nagbalangkas sila ng kanilang national budget. So kaya ngayon pa lang, dapat alam natin ano ba yung gusto nilang mga prioridad. Ano ba ang commitment nila para makipagtulungan at makipag-collaborate sa civil society organization. Yan rin yung dahilan kung bakit yan ang ating call. Siguro po, si Ma'am Reg, sige po. O siguro isang paghamon, ano? Magiging leader ka ba pag naluklok ko lang sa pwesto? Hindi ba dapat bilang isang nag-a-aspire na mamuno ng bansa, whether or not ma-elect ka o manalo ka, may gagawin ka sa mga existing na problema. Sabihin na natin manalo ka, nandun ka sa isang posisyon to directly affect the budget. But if you do not win, does that mean your efforts stop? So ito ay isang paghamon, hindi lamang sa mananalo, sa kanilang lahat na kandidato, dahil dito masusubukan ang tunay ninyong tunay ninyong pag-aalay ng inyong sinasabi na public service. Dahil kung kayo man ay manalo matalo, dito natin makikita kung totoong sincero ang inyong sa bayan, na parang kayo ba na hindi na nanalo, titigil na ba tayo sa pakikipaglaban dun sa pangangailangan ng ating mga kapwa Pilipino? Hindi ito about us, di ba? Kung totoong tumatakbo tayo, hindi para sa atin, dapat patuloy natin itong tutukan. Ang budget ay isa lamang component nito. Pero dito din natin ma-reflect na sa ngayon malalaman natin kung nasan ang kanilang values at ang kanilang priorities. At ito ay parang resibo natin in the future na parang pwede natin silang baliktanawan dito sa mga kanilang pinangako o kanilang mga plataforma at plano na hindi dapat nagtatapos lamang sa isang pangako sa isang eleksyon. At hindi din ito dapat nakaangkla kung sila ay manalo o hindi man sa susunod na eleksyon. Salamat, Ate Reg. Doc Julie? Maikli lang. Sang-ayon ako doon sa mga sinabi nung mga nauna na. Ang lang talaga rin sa amin sa health sector, kung ano ang budget, reflective yan kung ano rin yung importansya na binibigay sa bawat kung saan man siya na sektor or saan man siyang item binibigay. Pinapakita lang talaga rin niya yung importansya. Ngayon, sa mga presidentials na narinig namin, never pinag-uusapan yung mag-increase natin, kailangan natin increase yung budget. Sa amin, sa health sector, nalulungkot kami dyan. Kasi sabi ko na nga, yung sa usapin lang ng budget sa health, kulang pa rin talaga. Kasi sabihin nilang through the years, nag-increase siya. Kulang pa rin. And siguro malaki rin yung usapin ng management or governance or parang how to manage yung financial management system ng ating lalo na ng Department of Health to the point na kailangan mong ibalik kasi hindi nagamit, no? So, sabi na natin may problema talaga sa health. So sa amin napakahalagang electoral issue yan. Yun na po, salamat. Salamat po, Doc Julie. Ken, itatanong ko sa iyo yung question. Ken, at maybe pwede rin po magbahagi si Kuya Jaime at si Kuya Benj. Ano po ang pwedeng magawa ng taong bayan para masigurado na makatao ang budget? Hindi naman po kami kilala. May kapangyarihan po ba kami? Maraming salamat, Haya. Sa tingin ko, yung mismong pagbuo ng People's Budget Coalition, isa po itong pruweba, no, na kahit yung mga taong hindi kilala, taong ordinaryo, no, mga mama na nagsasama-sama at tutulong-tulong para maitulak ang mas makataong budget. I think pruweba po yan na may kaya tayong baguhin kasi nga po ang kapangyarihan naman ay nasa atin bilang mga mamamayan at wala lang sa mga taong nakaluklok sa pwesto. Yun po siguro yung una. Kaya dito po sa mga mamamayan na gusto po sanang sumali, no, bukas po ang pintuan ng People's Budget Coalition para sa inyo. No, mapaanumang sektor ka man, ay welcome po kayo. Pwede po namin, tulad po ng ginagawa namin sa lahat ng People's Budget Coalition members, tulong-tulong po kaming mag-craft, no, ng mas maayos na budget at tulong-tulong din po kaming nagbe-briefing sa mga taong nasa pwesto. Yun po yung una. Yung pangalawa po, napakahalaga, bumoto po ng tama ngayong 2022 elections. Lahat po tayo may kapangyarihan
ito ng mas maayos na pamamalakad at pamahalaan, no, na tunay na ipaprioritize yung budget para sa ating mga frontliners, sa ating mga mahal sa buhay, sa mga kamag-anak natin at mga kapamilya at mga kaibigan na nagugutom at hindi makapunta kung saan gusto nilang pumunta, no? Naniniwala po ako na kaya ng Pilipino na maging mabusisi ng kung sino yung susunod na pinuno, no? Napakahalaga po nito, no, sa ating pagpili ngayong 2022. Isang reminder lang po, 'di ba, yung Pangulo, siya po yung nagsa-sign, no, nung final budget bill, no, na nagiging batas. No, makapangyarihan ng Pangulo para ma-chart yung direction at priority ng kanyang pamahalaan. Pero napakahalaga rin pong pumili ng maayos na mga representante, no, yung ating mga congressional representatives and senators na tunay na tutuunan ng pansin yung mga hinaing, no, ng ating mga nasabi ng mga nasabi po ng ating mga sectoral representatives. So yun po siguro yung dalawang punto. Maraming salamat. Thanks, Ken. Kuya Benj, Kuya Jaime, or Madam Bianca? Siguro yung madadagdag ko lang kasi saya naman ng ating bansa, no. Kung tutuusin, halos walang binibigay no. Karamihan ng mga magagandang polisiya, reforma o panalo ay kinakailangan paglaban at itulak. So, at ang nagtutulak niyan sa ating kasaysayan, again, ay mga mamamayan, no, na organisado sa mga unyon, iba't ibang samahan at iba't ibang mga kilusan, no. Kaya ganoon, kaya napakahalaga at napakalaki ng papel ng mga ordinaryong mamamayan kasi tayo, no, tayo ang talagang nagbubuhat at nagsusulong ng mga pulisiya, hindi yung mga politiko. Kaya nga, dagdagan ko lang yung sinabi ni Ken na mahalaga nga sa ngayong paparating na eleksyon na bumoto ng tama, pero yung pagboto natin ay hindi lang yung mga honest, quote-unquote, honest na mga government officials o honest na mga leader, kundi mga kakampi talaga ng mga mamamayan. Yung mga sigurado tayo na kapag nandyan yan sa pwesto, ay talaga magbubukas ng espasyo para direktang makasali sa proseso ng gobyerno yung mga samahan at mga organisasyon nating mga mamamayan. Ayun lang naman, no? Baka may iba pa madadagdag yung mga kasama natin. Salamat, Kuya Benj. Ka Jaime, Madam Bianca, gusto niyo po ba dumagdag? Yes. Nagpapasalamat po ako sa sa bumubuo ng budget, People's Budget Tracker, kasi dapat ito ay matagal na natin palang ginawa. Kasi 'di ba, yung panuntunan ng budget dapat talaga nakikialam tayo at subject dapat ito sa sa electoral process natin. Kasi kung matagal na natin pinapractice to, intervention tayo, na-highlights natin yung mga politiko na talagang talagang pwedeng makapag-usap na nakikinig dun sa mga makataong budget proposals na tinutulak natin. Kasi matagal tayong panahon hindi nakikialam sa pagbubuo ng budget kaya makikita natin ngayon punong-puno ng porto. Kaya makikita mo na talaga iba yung direksyon ng gobyerno. Kaya napapanahon tong ginagawa natin. Pwede maging movement talaga to sa dulo, no? Yung lahat ng mga manggagawa, lahat ng mga organisasyon matutulad tayo sa Brazil na merong tinatawag na participatory budgeting talaga, no, para maging people-centered yung budget ng Pilipinas. Persistent talaga to, maganda ito. Pagka ito ay magro-roll, mape-pressure talaga yung mga politiko at mga gusto pang tumakbo na mag-advocate talaga para dito sa makataong pagbabudget, no, na tumutugon talaga para sa mga mamamayan, hindi tumutugon sa bulsa ng mga politiko. Sige, salamat. Salamat po, Kuya Jaime. May last 2 questions po tayo, conscious of the time. Yung isa po, bato-topic na lang kayo, Ken and Ate Zai, kung ano yung sasagutin nyo. Yung first question natin ay, may paraan po ba para maremedyohan ang 2022 budget para masaayos ang prioridad ng pondo? O kailangan na lang natin maghintay hanggang sa 2023? So salamat sa live audience natin sa Robert for asking this. Another question po, isahin ko na, mula naman po sa ating live audience sa Simon. Paano po maapektuhan ng Mandanas ruling itong proposed programs and budget ng koalisyon? Hindi po ba dapat sa LGU na tayo manawagan?
Dai, pwede kong kunin yung unang tanong. Sige, thank you. So, siguro hindi kailangan maghintay until 2023 para magkaroon ng makataong budget ang susunod na administrasyon. Constitution po, meron po tayong tinatawag na Special Appropriations Bill. No, tulad actually nung ginawa ng Bayanihan to Recover to Heal as One Act, no. So may kapangyarihan ang bagong Congress, no, para remedyohin yung mga budget na to. Kaya napakahalaga po talaga na yung mga pipiliin natin sa Mayo ay tunay na makakampi ng makataong pamamalakad, no, at susuporta taong budget. So it's well within the power of the new administration, of the president and the Congress to do this, no, na remedyohan yung budget. So kailangan po talaga nating ipaglaban to sa susunod na administrasyon. Ate Zai, for the other question on Mandanas ruling. Nakamute ka, ate. Ayan. Thanks, Saya, sa question. Magandang tanong yung tungkol dun sa Mandanas ruling kung paano yung dapat magiging budget participation ng civil society in view of its implementation. Actually, kung ako yung tatanungin, hindi siya usapin na dapat ba doon na lang tayong mag-engage sa local government dahil merong Mandanas ruling. Ang sagot ko diyan, dapat parehong level ng pamahalaan, ini-engage natin yung budget process. Yung malalaking sektor ng malalaking sektor ng lipunan katulad ng mga kasama natin sa People's Budget Coalition, normally ang mga budgets nasa national budget. So dapat ini-engage pa rin yan kahit na merong implementation ng Mandanas ruling. Kasi actually, yung implementation ng Mandanas ruling, kung bibigyan natin yan ng numero, 1/5 lang yan ng total national budget. So, kumbaga sa 2022, meron tayong 5 trillion peso national budget. Yung para sa implementation ng Mandanas ruling, 1 trillion lang halos iyon. Meron pa tayong pinag-uusapan ng 4 trillion na dapat nating bantayan. Pero, dahil malaki pa rin ang 1 trillion pesos na pupunta sa iba-ibang mga local government units, kinakailangan at the local level, merong ganitong klaseng pag-oorganisa. At dito rin papasok yung importansya ng pagpili ng tamang local officials. Kasi kung meron tayong proseso sa national budgeting sa national level, merong ganun ring proseso ng pagbabudget sa local level. Kasi merong tinatawag na fiscal autonomy ang local government units. Sila yung nagbabalangkas ng sarili ng budget. Sa pagtaas ng budget ng local government units, gusto ba ng mga ordinaryong mamamayan, halimbawa yung mga nagbabayad ng mga real property taxes sa kanilang mga syudad at sa kanilang mga LGU, yung mga tricycle driver na nakatira sa mga LGU na yan, gusto ba nila na nagbabayad lang sila ng mga local taxes pero walang bumabalik sa kanila? Ganun ka-importante na dapat makipag-engage rin sa kanilang mga local governments ang mga communities sa national budget process. Isang magandang example yung ginawa nila Ken doon sa Naga. At dapat sa tingin ko yung ganong klase ng budget participation, actually yun yung binanggit ni Kahaime kanina na ginagawa sa Brazil, yung participatory budgeting. Nasa level yun ng barangay, ng mga villages. So imagine niyo kung yung ginagawa nating proseso ng budget participation at advocacy sa national level, ginagawa rin sa local level. We can reclaim the space for for better budget prioritization. Yun. Salamat, Ate Zai. Before po we end, basahin ko lang po ang isang komento mula kay Toik Serna. Sa mga botante, dapat nating binabantayan ang programa na champion ng mga senatoriables kasi magre-reflect po ito sa budget na babalangkasin sa susunod na taon. Huwag po yung mga kumakanta at sumasayaw lang sa entablado. Tama po, Madam Toix.
Kung makikita nyo po, prepare po namin lahat to at pati po yung budget proposal, prepare po namin. Lagi po kami nakikipagtrabaho sa gobyerno. Hindi po nagkukulang ang ating mga sektor. Nandito po kami, nag-propose since last year, lumaban po para sa budget at ngayon, nangungulit ulit at nagbabantay para at kasama sa mga sektor natin. Handang-handa po kaming makipagtrabaho ulit sa gobyerno at sa mahahalal na mga opisyales para gawing mas makatao ang ating budget. Bukas po ang koalisyon para makipagtulungan sa inyong mga opisina para po makarecover ang bansa natin mula sa pandemya nang hindi naiiwan ng ating mga sektor sa laylayan. Muli, maraming salamat po sa atin sa audience, sa ating mga sektor at sa media sa pagsama ulit sa amin. Sama-sama po tayong tumindig para sa budget that our sectors deserve. Happy lunch po! Picture tayo!